Okay, so tuloy na 'to, 'no? Okay, so actually ang next topic talaga 'to, moving strain after 'tong sa 'tong nauna? Okay, nakabutang diri. Unsa gani itong 2-3? Ano 'to? Itong 2-3? Hooke's law? Diri lagi. Hooke's 2-3. Lapas na ba ko? O man siguro. 2-2 stress strain diagram. Ang 2-3 kay lampas na lagi ko. Diri la Hooke's law lagi axial deformation. Okay, and then muna lagi ni sunod mga shearing deformation. Dapat may hiwalay pa ni eh. So ano na-discuss na nato meron na ta sample problem ana. And monig mosunod. So impostance ratio kana. Nakay video ani pero skip sa nato ni kay murag wa man ni kuan sa inyo. Or kung mahatag kag problem nga naa ni di-discuss pod nato ni. Diri sa ta sa ikasunod ani kay mo sample problem ninyo ganina. So for statically indeterminate members. Introhan sa nato no. So there are certain combinations of actually loaded members. Mo ganito pag actually loaded members rekolrata maunag members or structural elements na kung saan ang force niya kay along the axis, longitudinal axis. Okay? In which the equations of static equilibrium mo tong summation of forces along x equals 0, summation of forces along y equals 0, ug summation of moment equals 0. Tulo ra na sila, no? So, mo lagi ni, tulo ra sila sa bawat member. Kung pila na sila ka member, pwede mo i-times. For example, for two members gani, separated by, sabihin natin na internal hinge dere, internal hinge ni, so matunga na nimo, tulo ko equation magamit nimo dere, tulo pod ka equation magamit nimo dere, ibig sabihin 6 equations tanan. Na ara. Okay, so okay ni kono ang statically indeterminate members are mo lagi ni. So combination of actually loaded members in which the equations of static equilibrium are not sufficient for a solution. Kay kung assume na kuan ra one member ata no, na lang nato hinge or kuan simple supported o sara ka member unya ang kuan ani kay summation no ang forces nga nagaakaani kay duha dere o sa dere so tulo pod tulo ka equations tulo pod ka unknowns na kay sa vertical component reaction horizontal reaction diri sa roller na kay vertical reaction so tulo so pag inana gani statically determinate na. Okay, ang statically indeterminate mao na kapag di na enough gani ni baga kuwangan na ni para sa magamit nimo. For example, inigkuan kanang mga fixed dire kay tulo man na kay horizontal, na kay vertical, na kay moment. O diri tulo na ka reactions. Kung cantilever, pasok na siya, statically determinate na. Pero gani, kung naa na nay reaction po diri, nay support diri, roller, imo na siyang prop beam. So pila naman, usa, duha, tulo, upat na ka reactions. Di na siya mo sapat sa number of equations nga magamit nato kay tulo ra ni sila. Sobra na gani na si jag usa, statically indeterminate na siya. Nanara, no? So this condition exists in structures where the reactive forces amo lagi ni or the internal resisting forces over a section exceed diba, the number of independent equations of equilibrium. Ano ibig sabihin nato? A number of reactions kay mag-exceed na sa number of equilibrium equations. So, pag inana gani, statically indeterminate na. Pero kapag equal gani na number of reactions is equal to number of equations of equilibrium. So, muna is statically determinate. Mawa ning in, statically determinate. Fully gets man to, no?
Okay, so mo lagi, such cases are called statically indeterminate and require the use of additional relations. Okay, which depend upon the elastic deformation. So mo lagi na deflection or kanang deformation in the member. So these cases are so varied that they can be best described by sample problems illustrating the following general principles. So, ayun, dagay variation ani, pero once na magets na nimo concept, kaya na nimo bisag bali-bali bisag kuan na sadya lisod-lisoron ka. Lisod-lisoron mo sa inyong prof. Basta maintindihan nimo concept ani, kaya na na. And then some sort of kuan pod, geometry kinahanglan nato. Ano yun, apo ibang trigo. Ang pinaka-importante dere, free body diagram. Kinahanglan ma-imagine nimo siya. Not necessarily i-draw, pero kung kinahanglan sa inyo, undergrad pa man mo, sama sa butangan og points, so kinahanglan mag-provide kag free body diagram. Pero pwede ra man iisipon nimo, pero sa dere i-draw ni nato, no? Ayan. Apply the equations of static equilibrium. So, mula kita summation of forces along x, y of moment, whichever is applicable sa problem. Okay, so next, if there are more unknowns, so mula gini, if there are more unknowns in the independent equations of equilibrium, obtain additional equations for kini na gani na number of reactions greater than as a number of equations. Kanang reactions mo nag-unknowns, no? Other kuan ra ni kay anong ba ni? Kung inani mong figure, anong pabaya ni sa una? O mga kagibaw ana. Kaya na may load ani, sabihin nato na load there uniformly distributed. Nana ba? Okay? Ayan, obtain additional equations from the geometric relations between the elastic deformations produced by the loads. So to define these relations clearly, you will find it helpful to draw a sketch. That exaggerates the magnitudes of the elastic deformation. So, gamay ramang good ng deformation ni Ja, pero in this case, ato siyang i-exage. For example, kani, ito similar ni sa sample problem ninyo. Kuan ra siya, lahi-lahi ra siya og pag-apply sa composite. Tawag ng gudaanin nato kay composite naman ni. Inigka, kuan na ba, or built up members. Kumbaga, hindi na siya composed of usa ra ka member. For example, dere, the short concrete post o concrete post in figure 2.9 mo ni is reinforced actually with 6 symmetrically placed steel bars, di ba? Nakay concrete, nakay steel bars. So composite na siya or murag built up section na ni siya. Okay, so di na siya plain concrete bale. Each 600 millimeter squared in diameter in area muna bawat isa sa kanila daw. O giingon man nga as shown in the figure so mo figure ni actually kasama po ng ubos Pero nay uban nga di na ni ipakita ning figure, baga ikaw ang bahala ang figure out, ina-narrate ra na sa problem. Kaya mo to. O short concrete post, pwede ni butangan for murag sa engine sample problem ba ganina, why figure no? Kinahanglan mo kuan mag-come up with free body diagram niya. So, a short concrete post, ingnan na with sides or a short square concrete post with side or dimension of 300 millimeter on each side, redundant na kaayo. 300 is reinforced actually with 6 symmetrically placed steel bars. Kini, pwede ni siya i-state na lang nga forming a circle. Kung di ipakita ng figure, or which forms a circle, okay, with equal spacing. Di ba? E di ma-imagine mo ngay nga na pagbutang ana. Unom ka steel bars. Symmetrically placed. Okay, each 600 millimeter squared in area. So, pwede na ito isuwat na. Sige. So, area sa pwede unahan natin yung area sa concrete, subsin na lang kay Pilaman. 300 by 300. 300 by 300. Iba naman ta sa may imong kuan ana, may imong unit ana. Og area sa steel kay pila ganito? Unom ka 600. Syempre usa 6 times 600. Diyan na nato na i-simplify. Okay, if the applied load P is 1,000 kilonewton. So, syempre, munig top view ni dya. O, kung itanaw ni mo na sa front view or side view, so, nani ni,
Okay, actually unsa man ni? Awa may giingon 'no? Awa pa may giingon nga may bearing plate. Ay, okay, okay, naligiing kuan dayon gingon ra man diri nga refer na sa figure dayon. So bisag kay wa may gibutang nga bearing plate diri naa na siya sa problem. Okay ni ko 'no, mo ni concrete post nato unya naay mga bakal, 'di ba? Ibig sabihin na ani, mo ni siya gisakto pud ni ang width, sakto ra siya. So mo ni may bearing plate na nakapatong. Unsa man kuan na steel na siyempre or unsa man. Makitaan ra man na nato pod naa sa problem. Unya kini siya kini mo ni mga rods. Mo ni mga rod niya. Amo ni ag-reflect pag i-project na nimo diri. Siyempre usang makita pero duha na siya kay magkatapat na sa other side pod na ano. Mo pod ni usa. Duha, usa, duha, tulo, upat, tas lima, onom. Nani ni siya? Ana, munag steel rod na to. Munag steel rod. Okay? So nako no kay force nga 1,000 kilonewton. Again, ato himuon diri kay himuon ang kilo himuon na natong times 10 to the third aron mas simplified na. Kay take note kinahanglan ang force nimo dapat naka newton nya ang mga distance nimo naka millimeters aron nakakuan ka. Megapascals, newton, millimeter mo na makita ang mga units. Okay, load P 1,000 kilo yan times 10 to the third newtons. So compute the stress developed in each material. Uy, stress ready ay ni. Okay, pero sa akin hanglanon nimo ag strain para masolve na kay lagi statically indeterminate ni, di ba? So di nimo makuha diretso ng sa stress nga kuan ra ka force over area kay kinahanglan nimo makuha man ni. Di ba na kay force. So kini mo ni mga rods steel na lang. Namay sa mga rod unsa man ni P sub ko ano lang P sub steel. P sub steel na silang tulo P sub ST. Ibig sabihin tulo ay unom di ay unom kay tulo dere. Syempre napa sa likod di na makita kay gitabunan na ni sa pag kita na mo sa front view. Nana na siya. Pero actually napay bearing plate pero nga man may kuan sa bearing plate. Murag sa sunod pa na da. Okay, so bearing plate kay wa jud gibutang no. Mura. Or baka mo na niguit sa bearing plate kay wa may kuan, wa may information sa bearing plate, 'di ba? Mana sadya. Wa may information sa bearing plate. Mura to. Mo na ni sadya, mo na niguit sa bearing plate 1,000 kilonewtons. So mo na ni himuon na gani nato na gamiton na nato tong equations of equilibrium. Syempre, usa ra itong atong magamit ana summation of forces along y ra. Kaya may horizontal, umpoy ag moment mahimo ra ng redundant ra na. So mo gamit og strain relationship. Summation of forces along y equals 0 sa natay paubos nga p that is equal to actually p still ni onya napay p sa concrete. Concrete, 'di ba? Kuwangan pa dito ang gibutang di ay. So tulo ka PST nya P sa concrete. Amo nila gini gisuwat PST plus P concrete. Pero diri in this case, ang PS niya muna nagtulo sa ahaw ang gibutang. So pwede nato na siya i-breakdown na lang no. Para iba na to pila ka steel day na apod. Force pin pa paubos. So kontrahon na siya sa tulo ka PST. Unya usa ka for sa concrete. 'Di ba? So diri di pa na nato ma-solve kay kini natay value ani pero kining PST ug P concrete wa tay value ana. So muna kinahanglanon nato tong strain. So mo ni siya. Okay, hopefully okay naman ta diri no burahon sa ana ni tangtangon sa ana ni kay
Actually, okay na ako. Na naman po dire, PST. Imo na lang ni nahong 3. 3 PS. Di PS kay PST man ang gigamit. Basta mura na. Basta ang gining PST ni Jam mo na nagi times 6 na na nimo. Ay times 6 di kinahanglan di ay nga nagi times 3 naman ako. Nadali ko sa akong drawing mismo da. So unom to sila. Ana unom ka buok. Okay, anya to imo na ni kay ag strain na. So di ba? Imagine na kay bearing plate. So kung wa pa kay bearing plate, imagine kung wa pa ni bearing plate, nani pa na sila. Sakto pa na. Okay, mag same length pa na sila. Wa pa na sila yung ubos, wa pa na ning contract. Pero pagka-apply nimo sa kuan, pagka-apply nimo sa bearing plate nga mag-cause og pila to 100 kilonewton 1,000 or pina lang pangalan na nalahog o pagkabutang nimo sa bearing plate ma-apply na ng 1,000 kilonewton so syempre munaog ni ma-compress ba yan ni si Jazz so naa na diri ag final location ana naa na diri so hinggamay si Jazz og pila man ka distance so mo ni ang distance ni Jazz delta pero in this case since monig steel mo punibong concrete parehas ra sila. So ang deformation nga nabuo sa concrete is equal ra pod sa deformation nga nabuo sa steel. Nana siya mo na pwede na natong magamit. Bahay na ra kapag kuan inani ganing statically indeterminate. So ang deflection sa concrete is equal pod sa deflection or deformation sa steel. Okay ba naman siguro ani chicken fillet raman ni. Chicken fillet. Okay, so P. Natay P sa concrete, anya length sa concrete. Actually, since wa na nabanggit ag length nila, parehas ra na sila. Okay, nagkataon. Ang length sa concrete is equal ra pod sa length sa steel kay mura man parehas ra man sila, di ba? Column man na, part man na sa column. Length sa concrete is equal ra sa length sa steel, so pwede na lang nato pangalan lang nag L ra. Okay, aron di na siya complicated. Tangtang na PL over area sa concrete times modulus of elasticity sa concrete. That is equal to force sa steel times length sa steel pero L ra pod over area sa steel modulus of elasticity sa steel. Ay gihimo na day na ning times 6 di ay no. So sige para maparehas ta ani. Himuon na lang natong S na lang pod. So, syempre, kung butang na natog 6 dire, mo nag 6 dire kay magdoble ra na. Diba? So, inani natong gamiton. 4 sa steel plus 4 sa concrete. 4 sa steel plus 4 sa concrete. Pero take note nga ang force na muna unom na lang sila kay na multiply naman nimo sa area. Okay, hopefully gets man to no. Okay. So nana. Okay, so actually pwede na nato i-substitute Pero pwede nato eliminate pod sa ning kining L ang kang tangtang na na. Okay, so pila man 3 times 3 9. Simplify na nato ni. 3 times 3 9 0 0 0 0. 9 1 2 3 4. Sakto no, millimeter squared. Yakin 6 times 6 36 0 0 squared. Okay, niya mga modulus of elasticity kinahanglan familiar na po dato. Kay constant ay kuan man na kanit man magamit pod. Kung sa ganito, modulus of elasticity sa steel 200 times 10 to the 9 or gigapascals. Pero gimo na to ning megapascal. So times 10 to the third rata. Nya ang concrete kay 14 times 10 to the 9. So pwede natin yung 14 times 10 to the third gihapon. Megapascals na siya. Okay? So modulus of elasticity dire na lang isuwat. Modulus of elasticity sa steel kay 200 times 10 to the third megapascals.
Ang modulus of elasticity sa concrete kay 10, ay, pira to? Kalimot ko da, 40 ba to? Kalimtanon. 40, pila ganito? 14 times 10 to the 9. Okay. So, 14 times 10 to the 9, di mo na itong times 10 to the third megapascals. Kaya gigapascals man to, manghuwam tag 3 ra. Okay, nya ang time, manghuwam tag 3, di ba? Kung manghuwam tag 3 diha sa 9, so 9 minus 3, 6 na lang. O nya ang times 10 to the 6 kay megapascals man. So, nato na to. Okay, so naa na ta ani. So actually pwede na ni force sa concrete over area sa concrete kay pila ganito 90,000. So what na lang na times 10 to the third. Kunya modulus of elasticity sa steel sa concrete kay 14 times 10 to the third pod. Umurag times 10 to the 6 dining buo di ay. Dere force sa steel over area sa steel kay 3,600. Unya modulus of elasticity sa steel kay 200,000. Okay, actually, diri pwede na to makancel ng times 10 to the third kay pares man side na times 10 to the third. Unya, pwede na ta makahimo sorry pangitaan ni. Stress ba? Stress develop lagi sa kinahanglan na to makuha ang usa sa kanila, usa sa ila. Sige, aron exact value atong magamit. So, mag-store tag value. So, actually, pwede na tayo himuon ng PC. Express na ta si P concrete in terms of P steel. Si P concrete kay P steel pila man 90 times 90 times 10 thirds times 14 divided by 36 times 2,000. Di ba? Okay, so pila to 90,000 times 14. Okay, mo na ni dire divide by 36 times 200. 36 times 200. Okay, so mo ni answer 7/4. Wow, di ba? Simplify kaayo. 7/4 ra siya sa P steel. Nanara. Kanya, pwede na nato i-substitute dere. Ibalik na ni mo dere. So, na kayo makuha ang value ni PS. O, P is equal to, pila ganito? P is equal to PS. Force sa steel plus force sa concrete nga 7/4 sa force sa steel. O, diba? So, makuha na mo ng PS. So that is what? Kinahanglan na to ang P na 1,000 ba yun? 1,000 kilonewtons, di ba? Kilo di ay, kilonewtons. O niya, i-factor out na to si PS, 1 plus 7/4 tra. Pwede naman anyway shift solve if kasanay ani plus 7/4. So that is 363. Mo ba yung answer dire? 363. Dako po siya dyan, no? Stress. Ay, murag lahi o kuan dire da. Lahi og solution. Pero operate sakto man ta, no? So muna ni force sa steel kay kinahanglan nato na store na lang nato. So that's 363 point pila naman ina kuan ni siya naka newtons. So 363 mo na lang natong kilonewtons pod. Engineering notation ra na. 363.636 kilonewtons. Anya ang force pod sa concrete, syempre, muna ni, 7/4 ana. 7/4 times PS. PS raman day ito. Tangtangan naman day na hugti. Around 1 letter ang subscript. Okay, so ang force na due to concrete na nato kay pila naman. That will be 7/4 times force sa steel nga nasa A. Sakto ba? Murag nga, balik-baliktad rata 636. 636 point pila ganito? 636 point engineering notation na 364.
kilonewtons na ta kay mo man ni magpa-kilo ninyo times 10 to the third kilo. Kung inanay ra answer naka-newtons na. Okay, so naa na tay forces. Kaya na to pares ba na nakuha? Agi diretso day ninyo sa stress day ay. Oh, pwede po nga to. Di mo gamiton ng area naka-refer ka sa stress. Pwede pa di ay madiretso na nimo to. Kung ano, mas madali pala yun kung stress ra ang gipangita. Mas dali siya. Pero pwede dali naman po ni. Oh, mo ni stress. Arma ko ni mga stress, mura na force over area. Force over area. So ang stress nato sa steel ug stress sa concrete kay over area ra, di ba? O stress sa steel ang nindot ani amo ni buding naka-store sa A nato, di ba? Unya ang area ni dia kay pila ganitong area sa steel? 3,600. Double check na to. O mo lagi. So that is 101. Same ba? Same ba? Lah, dako ba aning kuan? 104 man ni. Sa kuan ba ni? Rounding of discrepancy ba ni? 600 man, di ba? Times 6, 6 times 6, 3600. 14 ba ang nagamit? Sakto man pod. Di mo ani na og program. Murag parehas ra man ni sa kuan good sa usa. Sige, so that is 101 point pila? 0.01. Paulit-ulit na lang 1 eh. 0.01, 0.010 di ay. So that is force over area, Newton per square millimeter, megapascals. Hello, di eh. Lalinog. Lakas. Okay. Tingnan na to. Linog man ganina gud eh. Sag-ayo. Okay, so muna yung answer na to, 101 megapascals sa steel. Kanyag sa concrete kay pila ganito. Okay ni, naka-store 636 pod na. Force over area sa concrete mo batog pila ganito? 90,000 na. Oh, di ara. So 7.071. Okay. 7 point unsa man yun? That's 7.071 megapascals. No. Answer na to. So, stress steel kay 101 megapascals. Stress sa concrete kay 7 megapascals. Niya, actually, na-confirm ni na ako. Diri sa ay himo pud kog program na niya. 101.01 sa steel. 7.071 para sa concrete. Nya diri sa book kay na-ground off magud sila mong medyo na discrepancy. So naman solution sa book discuss na pud nato ano. So as shown in figure 2.9, so the applied load and the resisting forces on any transverse section. Ang transverse gani, syempre mo longitudinal, di ba? So ang transverse ang perpendicular ato. Longitudinal along the length ng section ng object. Transverse syempre perpendicular ato. So mo ni MN transverse line na siya. Nasa transverse section na siya. Mo tigi na ingon ani. So form A, ano sa ganit? Forces on any transverse section MN form a collinear system. Okay, so galing daw dito sa transverse, so kini collinear ni sila. So kahit bisag di collinear good, bisag parallel applicable man tong kuan. Katong summation of forces along y. So P is equal to P steel plus P concrete. Na-discuss naman ni na ano kining P steel concrete kay composite man ni sila. So tanan ni in compression ni kay mo ba ni ato external load. So syempre aron ma-resist to kinahanglan nimo og upward pod. Anya pag towards the section gani, ang biya ako compression na siya.
Na-discuss na yun sa kuan pa lang, sa stress pa lang. Hopefully na master na to na. Sige. Okay, so saan naman ta? Muna lagi ni. So force sa steel plus force sa concrete is equal to muna naka Newton ra gigamit ni diyan, no? Pares naman na 1,000 tas times 10 to the third nimo, may mga 1 times 10 to the 6. As prefer na nakakuan. Kopyahan ra tong 1,000 kilonewton diya himuon ra nimong kilo tong kuan, murag pares ra man ani. 1,000 kilonewton, di ba? Ang kilo palitan ra nimo times 10 to the third. Pares ra sila kay kini kay times 10 to the third man pud ni. 1 times 10 to the third, times another 1 times 10 to the third. So mo na 1 times 10 to the 6 na siya. Mag-add ra ang exponents, di ba? So now, since no other equations for static equilibrium are available to indicate in what proportion the load is distributed to each material, we consider the elastic deformation. So mo nila gini pag statically indeterminate na gani, di na sapat tong kuan kanang for equations of equilibrium ra alone, no? Mong kinahanglan pa nato og another formula which is mo gitawag nato compatibility equation. So that is involving deformation na siya. Okay, so muna. Okay, so by geometry, yan, by symmetry, so it is evident that the bearing plate causes the steel and concrete to deform equally. Kay, mo lagi ni, ang giingon ganina, kay wa may information about bearing plate. So mo ni siguro ni agweight ni dya 1,000 kilonewton. Pero napoy uban nga, idagdag ra ni, na information pa aning bearing plate. Kumbaga kini siya kay superimpose. Pag yung ginag superimpose, gidagdag ra siya, no? Murag nakapatong siya ba, superimpose. So dili siya self-weight, no? Okay ni, self-weight ni niya kaning 1,000. Kaya may laing giingon information about aning bearing plate. So kanang gibuta nga force diha, mao na self-weight niya, no? Okay, so hence applying, again, chicken fillet ra na, chicken fillet. Nga diba kanang force over area nato kay stress baya na force over area. So, pwede na nato siyang isuwat as force over area, so stress times length over E. Amoy na na siya. Pwede po ginana, pwede na nato gamiton if ang gihatag kay naka-stress imbes na force. So bisag na pa ni gihatag nga area, as long as ang stress yung gipangita, pwede na may diretso sa stress na. Okay, pero kung force mo pud ang gipangita, mo ang PL over AA. Pares raman na sila, di ba? Sigma is force over area. Stress is force over area. Mura na timan-an. Mura yung pinaka kuan jud ani. Mother of all formulas dari sa kuan. Strength of materials, no? Stress is force over area. Okay, sigma L over E. So ano yung giyong ganina nga ganina kay naka PL over AE magod ko, no? So diri sa book. Okay, so gihimo na yung stress L over E. Okay, stress times length over modulus of elasticity. So sige, discuss pa nato ano. So para sa naman ni, di ba? Kay giingon ko ang stress steel kay pares ra pod sa concrete kay nagkataon man na siya nga pantay ra ni silang level initially. So ang final position pod ana, pantay po na sila level. Pero ano po yung ibang problem nga di na sila mo pantay. Kumbaga naay murag naay kuan ani ba? Naay allowance. O naay sa may other term ana. Clear spacing. Clearance lagi. O clearance, allowance. Okay, na allowance ag usa ka object. So naman tayo makita ang problem ana. Discuss ra pod nato, no. Okay, so yung problem ganina kay pero basin sa sunod ay no. Ma-discuss pod to. So papihon pod nato ana. Okay, so muna sigma L over E. So from which by canceling out equivalence kay mo lagi if wa gani ingon mention nga information about length, so automatic na sila nga parehas ra na. Parehas ani. Parehas ani, di ba? Gikan ra man na sa figure, mapansin nimo nga ang stress nga ang asa man to? Gitangtang day na no. Ang length sa mobile inig concrete. Unya ag length sa steel kay parehas naman pod sila. Umunig length sa concrete, mo punig length sa steel, parehas ra baya sila. Di ba? So mo mag-cancel ra na. So in many cases, sigma over E ra jud ang magamit nato, sigma over E.
So given na gani na nakay sigma over A, muna ni murag ko na po ni introduction na po ni sa kuan sa mga design problems. Specifically yung maabot na sa composite section sa RCD, reinforced concrete design, itong working stress design. Okay, so again, from which by canceling out the equivalence of steel and concrete and substituting the moduli of elasticity, we have the following relation between the stresses. So, muna lagi ni, so sigma, ikuha na to dire. Simplify na to. Sigma sa steel over modulus of elasticity steel is equal to sigma sa concrete over modulus of elasticity sa concrete. So, kung nakay usa nga isolve diha, di ba? So, si steel na lang. Kay dali ra man na si Jado, pwede man pud si concrete. Ikaw bahala unsay trip nimo, no? So, simply cross multiply ra ni or ibalhin ra na siya diri. So, ang stress steel nato is simply equal to modulus of elasticity. Unahin ra na mga modulus of elasticity. Divide na sa modulus of elasticity sa concrete. Again, kini kay modulus of elasticity sa steel. Ang denominator modulus of elasticity sa concrete i-multiply sa stress sa concrete. So, muna ni siya. Adto ta makakuha og kuan nila kanang relationship nila. Modulus of elasticity sa steel munig 200,000 baya. Onya megapascals. Anya modulus of elasticity sa concrete mo punig 14 times 10 to the third. And be familiar na lang pud sa mga kuan ni no. Mga ratio ay sa modulus of elasticity sa ubang sections. Diba na natay aluminum, ka-encounter tag aluminum, mo bay atog 70 gigapascals. Unya sa palain sa bronze di ay kuan pod to 83, di ba? Dire sa uso gani ni concrete na napod kay 14. Okay, so store na pud ni nato sa C na lang. So, ibig sabihin, naka-store na siya sa C times sigma sa concrete. Na. So, dire kay ground off manggod mo, mong napansin ko murag lahi ang nakuhang values ba? Layo kaadyo. 104 times rin mo sa kuan. Una di kuha dire kay ang sa kuan di ay, ang sa man, ang sa steel di ay, ang unang gikuha. Okay, so balik na ta adto sa kini. Pwede na ta mo balik dire. Okay, so suwat na lang nato. Force sa steel plus force sa concrete is equal to total force P. Timan nga ang stress kay force over area. Mura ni. So, ibig sabihin, ang force equal na sa stress times area. So, i-direct substitute nato ang force sa steel kay sigma sa steel which is mutayat kinahanglanan nato times area sa steel. Sakto. Then plus stress sa concrete. Per ang stress sa concrete kay pwede man nato sadyang i-express. Unsa may atong ikuan ani day. Actually ang stress sa ikaw good mili ka. Kung since ako na ning nahimong ani, so ang kuan di akong gamiton na lang di ay. Ang gamiton na lang naho is i-solve na siya in terms of stress sa concrete. Di ba? Kay ang stress steel palitan na to gingani which is muna lagi ni value ni dyan. So ang stress sa concrete di ay kay ang stress steel di ay kay T times sigma sa concrete no? Times area. Okay? Plus stress sa concrete times area pod sa concrete. And that is equal to P. Muna ni. Pwede na nimo ma-solve na nimo ang sigma sa sigma concrete. Okay, so that will be what? Actually, pwede mo i-shift solve ikaw unsay trip nimo pero ako di ko mag shift solve. Inanira ka sayon ang expression, di ba? So ang force P nato kay that is 1,000 kilonewtons. Anya i-transpose ra na ni pero di ba take note nga kung ano siya. Pwede na nato i-factor out kay mo manig anon sigma sa concrete. So pag i-factor out na nato, i-divide nato sa nahibilin. So that will be what? So, C times area sa steel. Pila ka na ito? Mo ba tog 3,600? Mo siguro. Mo lagi to. Plus area sa concrete mo ni kalimot ko. 90,000. Mo lagi 300 times 300.
90,000. So mo ni ag makuha na tong answer 7.07 no. Oh, tanawa. Mo na itong gigamit since ang C na tong gigamit dere kay buong value ni dia. What if ang gigamit ra na to kay kining 14.3? Pag yung mo rin itong gamiton 14.3, mura pod si dia. 7.06 mo pod ba na yung nakuha ato? 7 point, ay murag nag-derive rin ni diretso. Asa may kita na yung kuan? Asa may 86.4 gigamit? Stress times, okay, murag kalibog man yung solution ani. Sige, so equation B may be called the governing relation for stress. So mula gini, other term po ani kay mula gini compatibility equation. So note that it depends only upon the fact that both materials deform equally. Take note. Kay kung dili na sila pareha, syempre, di na na magamit nato, no? So this relation is independent of the loads. O apay loads ana or areas remains. Kaya ang ginamit ra nato kay stress ug modulus of elasticity. Okay. And remains valid provided the proportional limit of neither material is exceeded. Okay. Until ata to. Remains valid is not exceeded ata to. Kaya di ba dapat di mo lagpas? So may use P stress times area to rewrite A. Asa man tong A? Okay ni. So ang PS plus PC. Okay. So ang PS ni dya kay di ba stress sa concrete, ay stress sa steel times area. Okay. Gihimo din nga ni. Gihimo niyang millimeters. Gihimo niyang meters di ay. Gihimo niyang meters. Mas nindot pa tong naka millimeters na lang ka. Sige. So, basta gihimo rin niyang millimeters. Kay 600 millimeters squared ba ya to? Ay, millimeters squared lagi. Di ba ang gihatag? So, kuan ra, ma-convert na siya into meter squared. So, di ba? Hopefully, okay naman sa conversion pod, no? 600 millimeters squared pero recall pod na to. So, ma-convert na into meter squared. So, that is 1,000 millimeter, di ba? 1 meter. Yeah, since naka-square pod ni. So, pag i-square ni mo ng 1,000, 1 million ba yan na siya? So, murag nag-divide ra pod kag 1 million lagi. So, mura ni siya. Divide kag 1 million times 10 to the 6th. Amo ni stress times area sa steel plus stress sa concrete times area sa steel. Gibawas di ay. Okay, kita na ko anday na di ay. So gibawas ra pod siya. O nga naman no. Kay na may uban nga kuan good. Na may uban nga problem nga i-neglect na ning gidisplace. Okay, usually nini sa may design na ni na problem. So kining area dere sa concrete jud, ang area ra jud sa concrete kay kanang buong square niya bawasan ra ning area sa mga steel. Di ba? So ibabawas na nimo. O tangtangon na nimo. Mo dito medyo nalahi og gamay di ay. Okay, so ko ano lang nato. Discuss na lang pud nato. Balik tong sa solution ho ganina. Kay nay konting discrepancy ra. Okay, so mo ni area sa concrete, anya bawas sa area sa steel. So anya stress sa naman ni. Okay. Gisimplify na siya. Sigma sa steel, sigma sa concrete. And then okay, gisubstitute na ni siya. Then nasolve na nimo ang stress sa concrete. Actually, moon nga nato na. Murag libog man ko ana ni. Di man ni ho. Di jud ko fan aning kuan. Mogamit ka og newton o nya meter squared. Mas nindot newton og millimeter squared. Okay, kita man ka, di ba? Di ba ka eksira, diri puro ka na yun makita ang times center na negative 6, times center na negative 3. Diri sa ahong solution wa kaayo. Nanira siya. Pero na ko'y nakalimtan dere. Ang area. Ang area ang nakalimtan dere. 363 PST.
Actually, pwede na to himuon tong ganina, baguhon na lang ni naho. So, di ba ang force over area, himuon na lang na tong naka-stress na lang sila. Himuon na to naka-stress sila. Stress sa concrete. Ang force over area na to ha, force over area, stress sa steel. Mas dali mong good niya sadya. Stress sa steel. Nana. So, aron, di ta mo gamit og area diri dapita. Di ta mo gamit og area diri dapita. Mas nindot siya gamiton. So, ang naibilin diri guys, sigma sa concrete o sigma sa steel. So, that is, ay, di pag 200 og 14 ra niyo. Murag parehas ra sa nahitabo ganina. Okay, so modify na to. So, ang sigma concrete kay, pwede na to i-multiply ra. 14 divided by 200. 14 divided by 200, di ba? So, that is 14 divided by 200. Okay, so, ayun. Ay, di ko ginahan og decimal. 7 over 100. Simple. 7 over 100 ready ay ito. Sigma steel. Nanara. O niya, pwede na nato ini gamiton dire. Gikan dire. Okay, so, ang problema rani, mo rin yung sa diyang kuan. Mo rin yung sa diyang naka-force. Diba? Ang stress is force over area. Di ba? Pabalik-balik ra jud ta ana. So ang force kay stress times area. So PPS plus 7/4. So pwede na to ani moong opya. So kini kay force pigi hapon ito ang force sa steel kay mahimo na siya diyang stress sa steel. Ay, unsa man eh. Stress sa steel times area sa steel. Nya plus so ganito usa stress sa concrete area sa concrete. Nana ra. O niya, medyo may bago gamay dire. So that will be force P is equal to stress steel kay so man natong himuon to solve nato ning stress steel. So stress steel as is times area sa steel mo ba ni 3,600. Nya pang stress sa concrete kay mo ni 7 over 100 times sigma sa steel. O nya di ara ang area sa concrete. Ang area sa concrete kay area sa buo murag ko anday ni kalimot ko. Area gross di pangan to ani. Okay? So that's area gross. Mo lagi tog 90,000. Sakto ba? Ibawas ra ang area sa sale. 3,600. O di ba? Mas simple si Joe kay nakita ang mga scientific notation, mga times 10 to the negative something. Mas simple si Joe pag newton og millimeter ang gamit nimo. Mura na. Then pwede na nato i-substitute ang value. Kay kini kay kuan ba yan 1,000 kuan ba yan 1,000 kilonewtons, 1,000, usara times 10 to the third. Pwede na mo ma-solve ning sigma S. So that is what? Hindi mo din ako ganina kay gineglect din ako ang area nga na-display sa steel. So naman po yung uban nga problem nga kuan to nga sakto pod to, default to. Maong unless otherwise stated, no? So kini kuha jud ang net area. So ibawas na siya. Okay, so that will be 1,000 or 1 times 10 to the 6 ko na lang. Mas tipid. And then, i-divide na ho sa 3,600 plus 7 over 100 times 90,000 minus 3,600. Ayan. So, 100. O, di ba? Mo na eksakto. Di ba? Unsay difference nila? Gamay ra. Pero kung magawas ni kung kuan gani ni multiple choice nya na ng 101 na apo ding 104 asa may mas tama. Depende jud sa problem kung giingon gani neglected na ng kuan area displaced by steel. So sakto na ng 101. Pero kung kinahanglan nimo i-consider to so mo masakto kining 103 points pila 103.648 103.648.
So na kay sigma steel. Muna na diri. Sigma steel. Times ra na sa 7/100 mo na nagmakuha nimo sa stress sa concrete. Okay, so i-times ra na nato sa 7/100 muna na atong stress sa concrete. So 7.256. Ano ba mo gamay rag discrepancy? 7.256. Ganina nakuha na to, wa na to ma-subtract tong area. Modify na to na dire. So ang area jud sa concrete kay dili 9,000 kundi bawas pa nato ni. Di ba nag bag-o. So 103.648. Mura to discrepancy ni dya. Hopefully gets mo pud to no. Tanawa pinagkaiba 103.648. Ay ba? So, balik nimo na nani na si dyan. Okay. So mo to para diri sa problem na to. Uy. Okay, so muna siya 725 stress sa concrete, stress sa steel kaya mas dako 104. Okay, so na po gipangutana diri. In the preceding problem, assume the allowable stresses to be kini na koy na discuss ani or mo ba ni ganina? Mo lagi ni. Inani na tong ganina nga tanungan. Assume the allowable stresses to be pila gani? Maximum safe actual load P which may be applied. Actually, ano kay sample problem ana eh. Mo lagi ni kini ba to? Pwede pod. Reinforce column ang good ni. Sige, modify na nato. Kung unknown pod si P, nya gihatagan kag mga allowable stresses nana. So napoy atake ana, lahi pug atake ani. So ang kuan ra diri warning. Ay daghan na pala yan no. So, sige, okay sana ano. Ansera na lang nato tong duha pa ninyo, yung problem. Murag tagal na taan sa intro. Pero sige, discuss po nato ning part na ni. Imo pa din hog kuan. Imo pa din hog program. So sige, in the preceding problem, magyapon to. Assume the allowable stresses to be sa steel sigma sa steel kay pila. Allowable ra na siya, ibig sabihin di mo exceed less than equal 120 megapascals. Yang sa concrete pod kay less than equal to 6 megapascals. Kinanglan di na sila ma-exceed na. So calculate the maximum safe actual load P. Okay, which may be applied. So dira mo'y warning. So the unwary student may substitute the allowable stresses only in the equation of static equilibrium. So this would be incorrect because it would not consider the equal deformations of the materials. Mao lagi. So from equation B, asa man to equation B? Mo ni. So sakto ba ni? Mo gihapon yeah, same ra gihapon mo ni magamit na to. For equation B in the preceding problem, we saw that equal deformations produce the following governing relation between the stresses and 14.3 nga. So from this relation, we note that if the concrete were stressed to the limit of 6, so the corresponding stress in the steel would be, kung gamito nimo ang usa sa given ganina, kung concrete, isagad nimo sa 6, manay allowable niya, so ang steel, hindi na mag 120 na mahimong value. So, substitute ra 14.3 times 6. So, money ang sa steel, 85. So, obviously, less than na siya sa 120 which is ang maximum value niya, di ba? So, ibig sabihin, sakto ra na siya. So, therefore, the steel could not be stressed to its limit na 120 without overstressing the concrete. So, the actual working stresses are thereby determined sa mo lagi ni. So, 6 megapascal sa concrete, mong yung allowable niya. Unya ang sa steel kay ang nakuha ra kapag gigamit nimo tong allowable nga 6. So these values are substituted in the equation of static equilibrium. Mo na natong gamiton. Dili parehas. Pero nay ubang case pod na nagkataon nga mag-equal pod sila, no?
Okay, so mo to and then direct substitute na lang. Stress times area times stress times area, di ba? Ay nato ra. Stress times area plus stress times area. So mo ni itong makuhang answer. Okay, so sige, kay kining uban kay parehas ra man ni. O kini mo na yung giing ganina nga. Mo ni copper rod. Unya na kay aluminum cylinder. So syempre kung mag-deform ni siya, munaog ni dire dapita dahil sa force. So ang delta nga na-experience sa aluminum kay kinera. Ay dili, kinera. Ito ba ning ano? Ay mali mali kog butang da. Mali kog butang ani. Sumura gingani. Diri na na sa iyang balhin. So from ng original ni Jang nga level no, elevation, so munaog siya. So mahimo mo na nag-deformation sa pila unsa na aluminum. Unya kini since sagad ni sadya ang maing deformation sa copper kay buong eto. Ito yung buong yon. Delta copper. So di na sila mag-equal, di ba? So kay naatay gap. May madahigi una ganina. Gap, allowance, clearance, daghan pa term. So syempre pag ano na to, geometry na ni delta aluminum plus ang allowance nga 0.13 millimeters equal sa delta sa copper. Nanara. Nara kay nadugang, di ba? So basta hanapan ra nimo og relationship. Nya same concept ra sa ganina. Ay nanara. Okay. Actually inapod ko yung video ani. Na ko yung video ani. Ang himuan na ni nako. Okay. Touch lang pud na ako siguro to. Unya unsa pa may lain diri be? Mo na lagi ni. Mo na example problem na to. Sige. I-answer na ako ni.